Si Kechi Hanpeta ay isang samurai ng Tosa domain noong ika-18 siglo. Siya ay itinuturing na isang mahusay na mandirigma at iginagalang ng marami. Gayunpaman isang araw, siya ay inakusahan ng isang krimen at itinapon sa bilangguan. Hindi pa mabubunyag kung ano ang kanyang nagawang krimen ngunit nakatakda na siyang pugutan ng ulo. Isang umaga ay nagising si Kichi na wala na siya sa kulungan, nabigla siya dahil naaalala niyang nakatulog siya kagabi sa loob nito. Habang tumitingin sa paligid, napagtanto niyang siya ay nasa isang ganap na hindi pamilyar na lugar na binubuo ng mga tao na may kakaibang pananamit at matataas na gusali. Lumalabas na naglakbay siya ng 150 taon sa hinaharap, at hindi niya ito naiintindihan dahil sa tingin niya ay dinala lang siya sa ibang lungsod. Ang mga tao ay tinitignan siya ng kakaiba at ipinapalagay na siya ay nagko-cosplay bilang isang samurai. Habang naglalakad sa banyagang lugar ay muntik na siyang mabundol ng humaharurot na bus. Talagang nagulat siya dahil hindi pa siya nakakakita ng isang bagay na sobrang bilis. Sa isang lugar sa malapit, ang high schooler na si Tora ay ipinapakita ang kanyang bagong motor sa kasintahan na si Haruka. Nilapitan sila ni Kichi at nagtanong ng direksyon patungo sa kanyang nayon, tinanong naman siya ni Tora ng tungkol sa kanyang costume na ikinasama ng loob niya. Si Haruka sa kabilang banda ay nagsimula siyang kuhanan ng video na namamangha dahil mukha siyang tunay na samurai. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, pumasok si Kichi sa isang grocery store at kumuha ng mansanas. Sinabi niya sa manager na wala siyang pera ngunit nangakong magbabayad mamaya, natigilan ng manager kaya hinayaan siya nitong kunin ang prutas. Sa labas ay kinakain ni Kichi ang matamis na mansanas na hindi katulad sa anumang nakain niya. Nilapitan siya ng isang pulis at pinapapunta siya sa istasyon dahil inakusahan siya ng pagnanakaw. Nang sinubukan nito na hawakan siya ay madali niyang naipagtanggol ang kanyang sarili at dahil dito ay mas maraming pulis ang nanghabol sa kanya. Nakita siya ni Haruka na tumatakbo at inirecord ang pangyayari bago ito in-upload sa kanyang social media. Samantala, nawala ng malay si Kichi sa harap ng isang bahay na pag-aari ng isang pribadong guro sa preschool na nagngangalang Saki. Nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata ay ipinaalam sa kanya ni Saki na siya ay nawala ng malay sa loob ng 2 araw. Hinanap siya ng mga pulis ngunit pinaalis sila ng guro dahil hindi naman malaking krimen ang pagnanakaw ng mansanas. Ipinakita ni Kichi ang kanyang pasasalamat sa pamamagitan ng kumpletong pagyuko. Ipinakilala rin niya ang kanyang sarili bilang ang samurai na si Kichi Hanpeta. Naaalala siya ni Saki mula sa mga aklat sa kasaysayan at ipinapalagay na ito ay nagkataon lamang. Si Kichi ay nag-ahit ng kanyang balbas gamit ang isang labaha sa unang pagkakataon at namangha siya dito. Katulad nito ay maraming maliliit na bagay sa bagong mundo ang ikinakagulat niya, ngunit hindi pa rin siya nagtatanong kung siya ay nasa parehong panahon. Nang tanungin siya ni Saki ng kanyang petsa ng kapanganakan, inihayag ni Kichi na ipinanganak siya noong ika-18 siglo. Kinumpirma nito ang hinala ni Saki at sinabi niya kay Kichi kung ano ang kasalukuyang petsa, pareho silang nabigla ngunit hindi alam kung ano ang susunod na gagawin. Sa sumunod na eksena ay makikita natin si Kichi na naglilinis ng bahay para tulungan ang guro, at siya ay namangha sa washing machine at sa kahusayan nito. Si Tora pala ay apo ng matanda at nakatira kasama niya. Ang pagdating ni Kichi ay hindi ikinatutuwa ni Tora dahil titira siya kasama niya. Nagkita sina Tora at Haruka sa isang restaurant at nalaman na milyon-milyon ang nanood ng video ni Kichi. Gustong-gusto ni Haruka ang samurai na dahilan kung bakit mas ayaw sa kanya ni Tora. Pamilyar din sa kanila si Kichi noong ika-18 siglo pero hindi sila naniniwala na ang tao na kasama nila ay ang tunay na Kichi. Samantala, bumili sina Saki at Kichi ng regalo upang humingi ng tawad sa manager ng grocery store para sa mansanas na kinuha niya. Pagkatapos ay pumunta sila sa isang restaurant kung saan nasisiyahan si Kichi sa masasarap na pagkain na hindi katulad ng anumang natikman niya. Nang tinanong kung ano ang gusto niyang gawin sa buhay, sinabi niya na sa huli ay makakahanap siya ng paraan upang bumalik sa nakaraan. Pansamantala ay hiniling sa kanya ni Saki na maging guro sa kanyang paaralan. Kinabukasan ay ipinakilala siya sa mga preschooler na sabik na makilala ang isang tunay na samurai. Sa pagdaan ng mga araw ay tinuturuan nila siyang gumamit ng cellphone, dinadala siya sa tindahan, tinuturuan na manghuli ng isda sa loob ng bahay, inanyayahan siyang maglaro ng basketball, at iba pa. Samantala, itinuro sa kanila ni Kichi ang kahalagahan ng pagsasama-sama sa oras ng pangangailangan, at iba pang mga aral na natutunan niya sa buong buhay niya. Sa kalaunan ay sumikat siya kaya ang mga ina ng mga bata ay nagsimulang magdala ng mga pagkain para sa kanya.
Dinalhan nila siya ng mga cupcake at matatamis na pagkain na sinusubukan siyang mapabilib, ngunit si Kichi ay may asawa noong taong 1800 at tapat siya sa kanya. Isang flashback ang nagpapakita sa atin noong panahon na siya at ang kanyang mga kapwa-alagad na sina Ryoma at Yuda ay ininsulto ng isang lalaking nagngangalang Toyo. Siya ay isang mataas na ranggo na samurai, na puno ng pagmamataas at puot sa lahat ng mas mababa sa kanya. Galit na galit sa kanya ang mga tao ni Kichi dahil sa pang-iinsulto sa kanilang amo, kaya hiniling nila na patayin siya. Sa sobrang galit ay gumawa ng plano si Kichi para patayin siya, ngunit ito ay isang masamang desisyon na bumago sa kanyang buhay magpakailanman. Sinalakay ng kanyang mga tao si Toyo sa gabi, ngunit aksidenteng napatay ang isang mas mataas na miyembro ng isang respetadong pamilya. Dahil dito, siya ay nakulong at sinabing papatayin. Sa kasalukuyan ay nakita ni Kichi si Tora na lumiliban sa klase matapos hindi magsabi ng totoo sa kanyang lolo. Hiniling niya sa bata na ayusin ang kanyang ikinikilos, ngunit si Tora ay tinawag siyang pabigat at inutusan siyang umalis. Sinubukan pa niyang makipaglaban sa samurai, ngunit mabilis siyang pinatigil nito. Habang tinuturuan siya ng leksyon ni Kichi, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang master at tumakbo para salubungin siya. Sa isang lugar sa Tokyo ay narinig ng isang mamamahayag ang dalawang batang babae na nag-uusap tungkol sa viral na samurai video, at nang panoorin niya ito ay nakilala niya si Kichi. Ang lalaki ay mabilis na nag-impake ng kanyang gamit at lumipad patungo sa lungsod na kinaroroonan ni Kichi. Pagkatapos magsagawa ng ilang mga panayam, hinanap niya ang kanyang tinitirhan at pumunta sa bahay ni Saki. Pagbalik ni Kichi mula sa palengke, sa tingin niya ay magnanakaw ang mamamahayag at akmang sasalakayin niya ito nang magtanong ang lalaki kung naaalala niya ang pangakong binitiwan nila. Sa isa pang flashback, makikita natin si Kechi at ang kanyang matalik na kaibigan na si Ryoma na nag-uusap bago ang pagpatay kay Toyo. Si Ryoma ay hindi nagustuhan ng plano at ayaw makialam dito. Kaya naman umalis siya sa nayon, na nangangakong magkikita sila ni Kichi sa hinaharap. Lumalabas na naglakbay din si Ryoma sa hinaharap, 6 na taon na ang nakararaan at hindi na siya nakauwi. Kaya naman umangkop siya sa bagong buhay at naninirahan bilang isang mamamahayag sa Tokyo. Dinala niya si Kichi sa kanilang lumang bayan ng Katsurahama na malaki ang pinagbago. Nakita nila ang kanilang mga estatwa at ipinagmamalaki nila na nakapag-iwan sila ng kasaysayan sa mga tao 150 taon na ang nakalilipas. Habang naglalakad sa tabi ng dagat, ipinahayag ni Ryoma kung gaano niya kagusto na bumalik sa kanyang lumang bayan, ngunit nawala na siya ng pag-asa pagkatapos ng maraming taon. Iniisip pa rin ni Kichi na ang pagbabalik sa nakaraan ay posible. Nakita niyang tumatakbo palapit sa kanya ang kanyang mga alagad, ngunit nasa imahinasyon niya lang pala ito. Pagkatapos ay pumunta ang dalawa sa isang restaurant at nag-usap habang kumakain. Dahil mas matagal nang nabuhay si Ryoma sa hinaharap kaysa kay Kichi, nakapagsaliksik siya kung paano nagwakas ang kanilang buhay noong ika-18 siglo. Ibinunyag niya na ginawa ni Kichi ang hindi maiisip dahil sa pagkakasala ng pagpatay sa isang inosenteng tao, at si Ryoma ay pinaslang makalipas ang 6 na taon sa ibang bayan. Pumunta pa sila sa kanilang libingan at kinumpirma ang mga kwento. Naghihinala pa rin si Kichi tungkol sa kinabukasan ng kanilang bayan at ng mga tao nito, ngunit sinabi sa kanya ni Ryoma na hindi na ito mahalaga. 150 taon na ang lumipas at ang mga tao ngayon ay namumuhay ng payapa at nagkakasundo, kaya hindi nila dapat masyadong isipin ang nakaraan. Nang tanungin tungkol sa kanyang asawa na si Tommy, nalaman ni Kichi na nabuhay pa ito ng 8 taon at namatay dahil sa natural na dahilan. Ayaw na niyang pag-usapan pa ito, dahil miss na niya ito. Sa oras na yun ay bigla niyang napansin si Tora na binubugbog ng isang grupo ng mga lalaki, at siya ay binubuli para sa pera. Nang iginiit ni Tora na wala siyang pera, siya ay sinaktan muli at ininsulto. Sa sandaling yun, dumating sina Kichi at Ryoma at hiniling sa pinuno ng gang na palayain na si Tora. Noong una ay pinagtatawanan ng gang si Kichi dahil sa suot nitong tradisyonal na damit, ngunit nagalit ito nang tumanggi siyang umatras. Mayroon silang 15 miyembro laban sa 2, ngunit hiniling ni Kichi kay Ryoma na lumayo sa laban. Gumamit siya ng bakal para makipaglaban sa kanila at tinalo sila nang wala sa oras. Sa huli, ang pinuno na lang ang natitira na tumatakbong sumisigaw. Sa sumunod na eksena ay nasa airport na si Ryoma pabalik sa Tokyo. Nagsimula na siya ng bagong buhay doon at kuntento na sa kanyang pamumuhay. Gusto ni Ryoma na samahan siya ni Kichi, ngunit mas gusto niyang manatili kasama si Saki at ang mga bata. Si Kichi ay madalas na gumagawa ng origami kasama ang kanyang asawa kapag sila ay magkasama,
kaya tinuturuan niya ang mga bata na gawin ang pareho na nasa kanyang memorya. Matapos malaman na tumagal ang kanyang buhay ay mas lalo niya itong na-miss. Tatlong bata ang gustong pumunta sa burol upang mangolekta ng mga natatanging karakter sa isang mobile game. Hiniling nila kay Kichi na sumama sa kanila ngunit tumanggi siya dahil sa halip ay gusto niyang bisitahin ang puntod ng kanyang asawa. Nang nakaalis na siya ay nagplano ang mga bata na pumunta sa burol pagdating ng gabi. Maya-maya ay lumapit si Tora kay Kichi at nagpasalamat sa pagtulong niya noong gabi. Nag-alok siya na gagawin ng lahat para maibalik ang pabor. Nagmotor ang dalawa papunta sa puntod ni Tommy at nagdasal sa harap nito. Hindi naniniwala si Tora na siya ang totoong Kichi hanggang sa nakita niya itong makipaglaban kagabi. May pag-aalinlangan pa rin siya pero pilit niyang binibigyang dahilan ang katotohanan. Sa isang lugar sa mga burol, 3 sa mga estudyante ni Kichi ang pumunta sa kakahuyan upang maghanap ng mga karakter sa isang mobile game. Pumasok sila sa isang lugar na ipinagbabawal na pasukin, tiwala na mahahanap nila ang daan pabalik. Samantala, sina Kichi at Tora ay magkasamang kumakain ng ice cream, at sa wakas ay tinanong siya ni Tora kung siya ay isang tunay na samurai at sinasabing gusto niyang maging kanyang alagad. Tinanggap siya ni Kichi bilang alagad at hiniling sa kanya na maging handa at magsikap para sa kanyang bansa. Sa kanyang pag-uwi, si Kichi ay nagpumilit na maglakad habang si Tora ay sumakay sa kanyang motor. Nang dumilim na, maraming tao ang nagkukumpulan sa labas ng tahanan ni Saki, na hinahanap ang mga nawawalang bata. Ang kanilang mga ina ay nag-aalala dahil ang mga bata ay nawawala ng higit na sa 5 oras. Habang sila ay malapit ng mag-organisa ng pangkat ng paghahanap, dumating ang isang pulis na naghahanap kay Kichi. Nagsampa pala ng reklamo laban sa kanya ang mga nabugbog niya kahapon. Sinabi ni Tora sa opisyal ang nangyari ngunit kailangan pa ring dalhin si Kichi sa istasyon ng pulisya pagdating niya. Hinanap siya ni Tora at nakita siya sa daan na pauwi na. Nang sabihin ang tungkol sa mga nawawalang bata ay naalala ni Kichi na gusto nilang pumunta sa burol. Samantala, ang mga bata ay malapit na sanang sumuko hanggang sa maalala nila ang mga aralin na itinuro ni Kichi. Alam nila na kung sila ay magsasama-sama at susubukan ang kanilang makakaya upang mabuhay, sila ay matatagpuan sa huli. Pagkatapos ay nag-isip sila ng ideya na mag-iwan ng mga pahiwatig sa paligid ng gubat para malaman ng mga tao na naghahanap sa kanila kung nasaan sila. Pagkaraan ng ilang sandali ay dumating si Kichi at nakita ang mga pahiwatig, at ilang sandali lang ay nakita niya ang mga bata at ipinagmamalaki niya na sila ay naging matapang sa panahon ng krisis. Nagsama-sama silang muli ng kanilang mga ina na labis na nagpapasalamat kay Kichi, gayunpaman, lumapit ang pulis upang hulihin siya. Sinisikap ng mga bata na pigilan ang opisyal na nagdudulot ng kaguluhan, na nagbibigay kay Tora ng pagkakataon na kaladkarin si Kichi palabas. Paalis na sana ang mga ito sakay ng kanyang motorsiklo ngunit biglang nahagip ng isang sasakyan. Inayos ni Tora ang sarili at tumingin sa paligid para lang makita na nawawala si Kichi. Pagkatapos ng araw na yun ay hindi na bumalik ang samurai, at sa kalaunan ay naisip ng pamilya na hindi na sila magkikita pa. Pumunta sina Tora at Haruka sa isa sa mga estatwa ni Kichi para magbigay galang, bagaman hindi na nila siya makikita ay natutuwa ang dalawa na nakilala nila siya. Isang araw ay nakatanggap si Saki ng tawag mula sa may-ari ng isang kilalang bangko, ibinunyag niya na may nag-iwan ng liham para sa kanya bago pa man siya isinilang. Noong unang natagpuan ang liham, ikinagulat ito ng may-ari ngunit alam niyang kailangan niyang ibigay ito sa tunay na may-ari. Sa liham ay pinasalamatan ni Kichi si Saki para sa kanyang kabaitan at sinabi sa kanila na bumalik na siya kung saan siya dapat na naroroon. Siya rin ay gumuhit ng larawan ng mga preschooler at binanggit na si Tora ang kanyang huling alagad. Ito ay malinaw na pagkatapos niyang mawala sa araw ng aksidente, siya ay dinala pabalik sa nakaraan. Habang tinitignan ang sulat ay napaluha si Tora. Pagkatapos ay makikita natin ang flashback ng pangyayari matapos bumalik ni Kichi sa nakaraan. Sumulat siya para sa kanyang asawa at para kay Saki, sinabi ng huli na dapat lamang itong buksan pagkatapos ng 150 taon. Tinutuya siya ng kanyang mga kalaban dahil malapit na siyang mabitay, ngunit nakatagpo na siya ng kapayapaan dahil alam niya na sa kalaunan ay magiging mas magandang lugar ang mundo. Natutuwa din siya na nakatikim siya ng chocolate cake ngunit sa tingin ng kanyang kalaban ay niloloko niya lang sila. Sa huling eksena, siya ay inutusan na patayin ang kanyang sarili upang maalala siya ng mga tao bilang isang duwag. Gayunpaman ay masaya itong ginawa ni Kichi dahil alam niya na hindi ito ang mangyayari. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito.
Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!